Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, March 21. So, ang topic po natin for today is paano suriin ang spiritu or distinguishing between spirits. And ang verse po natin for today is 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. So, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are of God. For many false prophets have gone out into the world. So, ang concept po natin for today is this distinguishing between spirits. Ibig sabihin, paano po ba natin malalaman na yung mga testimonies o sinasabi o pinaparangal or yung tinuturo sa atin is galing po ba talaga kay God or galing sa Holy Spirit or galing sa ibang spirit or evil spirits. So, discernment of spirits primarily is the ability to judge between true and false teachings by the standard of Scripture. This may include the ability to recognize the influence of the Holy Spirit or of demonic spirits in a person. So, ano po ba daw discernment is? Discernment po yung ability mo na makita kung yung teaching ba na tinuturo sa'yo or tinuturo, sige sabihin natin tinuturo sa'yo is galing po ba sa evil spirit or sa Holy Spirit. So, dito na po i-relate natin yung ating verse for today is 1 John chapter 4 verse 1. So, first teaching natin is the test of doctrine. The test of doctrine. So, kung nag-aalign ba to sa tinuro ng ating Panginoon, ng ating Panginoon sa Kristo, or nag-aalign ba yung doktrina na tinuturo ng mga church na inatindan natin sa Bible, kung hindi ba din na dinedeny na sa ating Panginoon sa Kristo ay naging Diyos at tao, diba, fully God, fully human. Kasi sa ibang church po is nililimitahan po nila yung pagkatao po ng ating Panginoon. Kasi sinasabi nila minsan, half human, half God. Iba sasabihin na Diyos lang, iba sasabihin human lang. Pero hindi po. Dapat po is fully God and fully human na nagkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo upang ligtas tayo. Pero of course, siya pa rin ay fully God at siya rin ay fully human. So, ayun po yung teaching na dapat natin sinusundan according sa Bible and according also kay John. So, the test of practice, ibig sabihin, reflects God's holiness. Ibig sabihin, dapat you walk the talk or you practice what you preach. Kasi, hindi naman dapat ka bitaw ng salita o na-apply mo rin mismo sa sarili mo in order for you to evangelize more people. Kasi, ano ba yung unang titignan ng tao? Ibig sabihin, yung kilos ng pinapaniwalaan nila. So, that is why we must reflect always God's holiness, kasi tayo po yung nagdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoon, na ako rin po always guilty na minsan di talaga nila sa akin nakikita yung reflection ng aking Panginoon, so ng ating Panginoon. So that is why kailangan ko panggalingan, of course, mag-pray, magpalalim palalo sa Panginoon natin. Third teaching is test of love, demonstrates God's love. So, ibig sabihin, kung wala pong love is yung, kumbaga, nakikita mo naman po yun sa tao kung may pagmamahal po dun sa sinasabi niya, sa pinapalaganap niya, itinuturo niya sa'yo. Kung walang pagmamahal, hindi niya ma-reach yung puso mo, hindi ka niya ma-evangelize ng maayos, hindi ka niya matuturo ng maayos, and of course, talagang malaki yung possibility na kung walang love, gaya ng tinuro ng ating Panginoon, na kung walang love, wala kang love, or walang lumalabas ng love sa'yo, is you are nothing, diba? So that is why kapag magdi-discern tayo kung ito ba ay galing sa Holy Spirit or evil spirit, is alamin po natin sa nagkagaling ba, sa puso ba talaga nila, or other sources.
So application is test every teaching through the lens of the Bible. Second application is practice what you preach. Third and lastly application is love the unlovable with the love of Christ. So ayun lang po, maraming salamat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, March 21. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun lang po, and God bless.